2 buwan ang nakalipas, pumuti ang gubat dahil sa nyebe. Bumantong hininga si Snakey. Hindi niya inaasahan na ang paglampas mula sa 2nd antas tungo sa 3rd antas ng spiritual awareness ay magiging mas mahirap kumpara noong lumampas siya mula sa unang antas tungo sa 2nd antas ng spiritual awareness. Ngunit kahit papaano ay nagkaroon siya ng maliliit na tagumpay. 3 piraso pa ng gintong kaliskis ang lumitaw sa kanyang buntot. Puno na rin ang espiritual na hamog sa loob ng cauldron. Siya ay nasa pinakatuktok na ng 2nd antas. Ngayon, kailangan na lamang niya ng isang pagkakataon. Pagkatapos ay makakalampas na siya sa 3rd antas. Nakakalungkot na dumating na ang taglamig. Ramdam ni Snakey na naninigas ang kanyang katawan. At kaunti na lamang ang natitirang laman ng il sa kanya. Ang maaari na lamang niyang gawin ngayon ay mag-hibernate. Nagpasya siyang maghintay hanggang sa susunod na tagsibol. Para lumabas ng bundok at manghuli ng pagkain para sa pag-cultivate. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay may panganib na nagbabadya. Sa kabilang panig ng bundok, isang grupo ng mga taga-baryo ang patungo sa kagubatan. Pinamumunuan ng sekta ng mga mangangaso ng ahas, na nangako ng malaking bayad sa makakahanap ng ahas. Umapoy ang kanilang sigasig, nagsimulang magyabang ang mga taga-baryo tungkol sa kanilang kahusayan sa panghuhuli ng ahas. Nagdala pa sila ng mga sinanay na asong pangangaso, na sinasabing eksperto sa pag-amoy ng mga ahas. Gayunpaman, hindi pinansin ng mga miyembro ng sekta ang kanilang pagmamayabang. Padabog silang pinahinto, at inutusan silang tumigil sa pagsasalita at mag-focus sa paghahanap ng mga ahas. Samantala, isang matandang taga-baryo ang sumimangot, iniisip na masyadong mayabang ang mga cultivator na ito. Ngunit binaliwala ito ng lalaking katabi niya, nangangatwirang hindi mahalaga iyon dahil babayaran naman sila. Plano pa niyang gamitin ang pera para pag-aralin ang kanyang anak. Buong pagmamalaking binabanggit kung gaano kahilig magbasa ang kanyang anak. Bigla, nagsimulang tumahol ng malakas ang mga aso sa unahan. Hindi nagtagal, hinukay nila ang nyebe at nakakita ng isang kuweba. Sa ilalim ng lupa, walang ideya si Snakey na may mga taong umaakyat sa bundok, lalo na kasama ang mga sinanay na aso. Sa kasamaang palad para sa kanya, ito ang kanyang pinakamahinang sandali. Malamig at matigas ang kanyang katawan, at imposibleng lumaban siya ngayon. Sa totoo lang, kahit ang pagtakbo ay tila imposible. Sa ibabaw ng lupa, isa sa mga taga-baryo ang nasa sabik na nag-angking ang kuweba ay tiyak na pag-aari ng itim na ahas. At nagsimulang humingi ng kanyang gantimpala. Ngunit pinulot ng mga mangangaso ng ahas ang ilang dumi sa lupa. At sinabing dumi ito ng oso, at maling lugar ang kanilang natagpuan. Mukha siyang naguguluhan, iginigit na hindi kailanman nagkakamali ang kanyang mga aso. Nagkibit-balikat ang lalaki at itinuro ang isa pang kuweba sa malayo. Sinasabi sa kanila na yon na lang ang tingnan. Sa loob ng kanyang tagwan, nakinig si Snakey habang papalayo ang kanilang mga yabag at bumantong hininga siya ng maluwag. Matalino ang ating batang ahas. Hinaranggan niya ang pasukan ng kuweba ng mga bato, tinakpan ito ng mga sanga. At dinagdagan pa ng dumi ng oso para hindi makapasok ang mga nanghihimasok. Minsan talaga namang sulit ang sobrang pag-iingat. Hindi nagbabaka sakali si Snakey. Sa paligid ng kanyang tagwan, gumawa siya ng ilang kuwebang panglinlang. Tinitiyak na ang kanyang tunay na tagwan ang pinakamalalim at pinakatago. Habang papalapit ang mga taga-baryo sa malaking kuweba, lalo silang naiirita sa dalawang mangangaso ng ahas. Samantala, maingat na nagsimulang magtipon ng enerhiya si Snakey. Sinusubukang painitin ang kanyang matigas na katawan at ibalik ang ilang lakas. Mula sa malayo, plano na ng magkapatid ang lahat. Tama ang mga taga-baryo tungkol sa lokasyon ng ahas. Ngunit ngayong natagpuan na ang target, hindi nakapakipakinabang ang mga taga-baryo. Hindi na nila kailangang magbayad kung walang makakaligtas. Ang mga taga-baryo, walang kamalay-malay sa masamang balak. Pinagmasdan ang pasukan ng kuweba ng may pagdududa. May kakaiba silang nararamdaman dito. Bigla, bumulong ng isang mahika ang isa sa mga mangangaso ng ahas at kumari pa ng takbo sa ibang direksyon. Sinasabing ilalabas niya ang oso. At kapag tapos na ito sa mga taga-baryo, magtutulungan sila, tatalunan ng demonyong oso, at tatapusin na ang itim na ahas. Nakakulot sa kanyang kuweba, hindi makapaniwala si Snakey sa kanyang naririnig.
Nagbabalak ang mga taong ito na ipapatay ang kanilang sariling kababayan. Namangha siya kung gaano katikot takot ang maaaring maging kalikasan ng tao. Ngunit hindi ito ang oras para pag-isipan ang moralidad. Ang tunay na problema ay nabisto na ang kanyang pinagtataguan, at kailangan niyang mag-isip ng paraan para makatakas. Naisip niyang tumakas na lang. Siguro magagamit niya ang kaguluhan sa kanyang kalamangan. Kainin ang oso, at saka harapin ang dalawang cultivator. Ngunit agad niyang binaliwala ang ideya bilang walang katuturan. Kung kailangan nilang dalawa para labanan ang oso, imposibleng magawa niya ito ng mag-isa. Hindi pa kasama na hindi siya hahayaan ng mga tao. Sa sandaling iyon, narinig ni Snakey ang nakatatandang kapatid na tinatawag na tanga ang kanyang nakababatang kapatid. Ngumisi siya, sinasabing hindi niya planong ibahagi ang anumang bagay sa kanya, dahil ang oso at ang ahas ay sapat lamang para sa isa sa kanila upang umangat. Biglang nagising ang interes ni Snakey. Mukhang nag-aaway sila, na nangangahulugang ito na ang kanyang pagkakataon. Bahagya ng nakabawi ang kanyang katawan, at maingat niyang inilabas ang kanyang ulo mula sa kuweba. Hindi nagtagal, isang nakakatakot na sigaw ng taga-baryo ang umalangaw sa buong kagubatan. Isang malaking demonyong oso ang sumulpot mula sa kuweba. Nagkagulo ang mga taga-baryo patungo sa mga mangangaso ng ahas. Nagmamakaawang humihingi ng tulong, ngunit ang dalawang lalaki ay nakatayo sa isang mataas na bato. Walang ginagawa. Noon napagtanto ng mga taga-baryo na sila ay nalinlang. Ginamit sila ng mga cultivator na ito upang hanapin ang itim na ahas. At sadyang ipinadala sila sa kuweba ng oso para patayin. Galit na galit, ibinunot ng mga taga-baryo ang kanilang mga sandata. Nagbubulyaw ng mga sumpa sa dalawang hanghang. Isang palaso ang panyana patungo sa mga mangangaso ng ahas. Bagamat madali itong naiwasan, tumama ito sa isa sa kanilang mga supot. Tahimik na gumapang si Snakey papalapit, at sinunggaban ang isa sa mga tableta na nahulog. Nakikilala ito bilang isang tableta ng pagpapasigla. Tumulo ang kanyang laway, isang amoy lang nito ang nagpadaloy ng init sa kanyang matigas na katawan. Samantala, nagpatuloy ang kaguluhan sa itaas. Pinagpira-piraso ng oso ang mga taga-baryo. Ang nakababatang kapatid, na mukhang balisa, hiniling sa kanyang nakatatanda na tulungan siyang tipunin ang mga nakakalat na bagay. Yumuko ang nakatatandang kapatid na may buntong hininga. Pinapagalitan siya sa pagiging pabaya, ngunit palihim na isinilid ang karamihan sa mga bagay sa kanyang sariling supot. Mayabang na iniisip na lahat ng iyon ay kanya na. Sa ibaba, bumagsak ang huling taga-baryo. Pinuri ng nakababatang kapatid ang kanyang nakatatanda sa matalinong plano. Bagamat pareho silang nagulat na nagtagal ng ganoon ang mga taga-baryo, sa sandaling iyon, sumalakay ang isang cultivator sa kasama niya sa isang mabilis na mahika. Isang malakas na hangin ang hamampas sa kanya. Bumagsak ang lalaki sa nyebe. Nabalian ng braso sa proseso. Agad siyang napansin ng oso at nagsimulang gumapang palapit. Galit na galit, sumigaw siya ng mga sumpa sa kanyang kasama. Ngunit lumutang lang sa hangin ang kanyang kasama. Bumunghalat ng tawa at tinanong siya kung talagang akala niya ay hindi niya malalaman ang kanyang plano. Sinabi niyang hindi siya tanga at matagal na niyang pinaplano ito. Lumabas na wala siyang pakialam sa oso o sa ahas. Gusto lang niyang mapatay ang nakatatandang kapatid. Bigla, umatake ang itim na oso gamit ang kanyang malaking paa. Hindi napaghandaan ang nakatatandang kapatid. Dahil hindi nakapaghanda ng maayos na mahika sa oras. Desperado siyang gumamit ng isang sumasabog na talisman. Ang sumabog na iyon ay nakasugat sa oso ngunit hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong makatakas. At siya rin ay pinagpira-piraso. Habang nakatingin sa galit na oso, alam niyang oras na para bumalik sa sekta. Samantala, pinapanood ni Snakey ang lahat ng ito. Nang walang pag-aalinlangan, nilunok niya ang tableta ng pagpapasigla at lumabas mula sa kanyang kuweba. Nang makita niya ang dalawa pang tableta na nasa nyebe, kinuha niya ang mga ito, isinuksok sa likod ng kanyang mga pangil, at planong itago ang mga ito para sa ibang pagkakataon. Gayunpaman, ang pagsabog at dugo ay nakaakit din ng isang grupo ng mga lobo at mabilis na pinalibutan si Snakey. Kumulo ang tiyan ni Snakey. Sinasabing perpektong tiyempo dahil medyo gutom na siya. Mga ordinaryong lobo lang ang mga ito, kaya wala silang laban. Bago pa sila makapag-react, gumalaw si Snakey ng napakabilis.
Nilulunok agad ang isa sa kanila. Napansin din niya na pagkatapos niyang lumakas, napakabilis din niyang natutunaw ang pagkain. Kaya hindi sapat ang isa para sa kanya. Habang mas marami siyang kinakain, mas lalo siyang nagugutom. Kaya muli siyang sumugod sa grupo. Nilalamon ang sunod-sunod na lobo. Ngunit hindi pa rin sapat. Natakot sa masaker, nagsikalat sa kagubatan ang natitirang mga lobo. Ngunit habang tumatakas sila, tumingala si Snakey at nakita ang itim na oso na nakatayo pa rin doon. Sa isang sandali, naisip niya kung gaano kasarap kaya ang malaki at mapatas na demonyong oso na iyon. Ang oso, bagamat malubhang nasugatan, may lakas pa ring patayin ang isang lobo sa isang hampas lang ng kanyang malaking paa. Sinukat ito ni Snakey at tinatayang tinansya ang lakas nito. Nasa tuktok ito ng 3 antas. Kung ikukumpara, bahagya pa lang siya nasa tuktok ng 2 antas. Gayunpaman, agad niyang napansin na nagsimulang maglabas ng init ang kanyang katawan. At hindi mapigil ang kumulo ang kanyang tiyan. Ngunit alam niyang hindi niya dapat hayaang takpan ng kanyang mga likas na hilig ang kanyang paghuhusga. Hindi nagtagal na pagtanto niya, tila isang napakalaking pagnanais ang nagmumula sa cauldron sa loob niya. Hinimok siyang kainin ang demonyong oso. Nag-isip sandali si Snakey at napagtantong ito na marahil ang kanyang pinakamagandang pagkakataon. Sugatan ng oso, at ang patuloy na pagtakbo ay hindi makakatulong sa kanya na lumakas. Kung pagpaplanuhan ko ito at mag-iingat ng sobra, baka manalo pa ako dito. Bigla, umatake siya patungo sa oso. Mabilis ang itim na oso. Sinunggaban si Snakey sa ere gamit ang isang malaking paa at piniga siya ng mahigpit. Sumakit ang buo niyang katawan. Ngunit iwinasiwas niya ang kanyang buntot patungo sa mukha ng oso. Tumama ito ng diretsyo sa mata nito. Umungal sa sakit ang oso. Binatawan siya at hinawakan ang nasugatang mata nito. Bumagsak ng malakas si Snakey sa nyebe. At nagsimulang sumakit ang buo niyang katawan. Ang osong ito ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa sa na iyon. Ngunit kahit papaano ay binulag niya ang oso. Kasabay nito, ang epekto ng tableta ng pagbabagong lakas ay kumukupas na. Muli nang naninigas ang kanyang katawan. Nang walang pag-aalinlangan, lumunok siya ng isa pang tableta. Hindi niya muna inaalala ang pagpapagaling sa sarili. Muli siyang sumugod patungo sa oso. Sa pagkakataong ito ay ibinaon ang kanyang pangil ng malalim sa leeg nito. Umungal sa sakit ang oso. Ibinaba ang malalaking paa nito kay Snakey. Umiwas siya sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit ilang beses pa rin siyang tinamaan ng direkta. Halos pakiramdam ni Snakey ay bali na ang lahat ng kanyang buto. Ngunit tumanggi siyang bumitaw. Hindi ako maaaring bumitaw. Kailangan kong tapusin ito. Sa bawat huling lakas na mayroon siya, mas mariin siyang kumagat, na nagdulot sa kanyang pangil na mas malalim na tumagos sa laman ng oso. Ang oso, sa desperadong pagtatangka, hinayla siya nito gamit ang mga kuko nito at ibinalik siya sa nyebe. Muling bumagsak si Snakey, ngunit nang tumingala siya ay nakita niyang natamba ang oso sa lupa. Umaagos ang dugo mula sa punit na leeg nito. Habang humihina ngunit naghihirap na umuungal, hindi na sumugod si Snakey para sa isa pang atake. Sa halip, nakita niya ang isang kalapit na tuod ng puno. Hinayla niya ito, at maingat na pinulupot ang kanyang sarili. Sa buong lakas niya, ibinagsak niya ang tuod sa ulo ng oso. Kaya't hindi na niya mabilang kung ilang beses niyang pinagsasampal ang oso. Tanging nang magmukhang magulo na ang lahat, naglakas loob na lumapit si Snakey. Para lang maging maingat, nagpasya si Snakey na umatras sa isang ligtas na distansya at mag-focus sa pagpapagaling ng kanyang mga sugat. Ngunit bago pa man siya makapagsimula, narinig niya ang mga yabag na papalapit. Ibinaling ang kanyang ulo, nakita niyang bumalik na ang kawan ng lobo. Kumbinsido na dumating sila para nakawin ang kanyang nahuli. Dumudugo pa rin at halos hindi makagalaw. Walang ibang pagpipilian si Snakey. Nilunok niya ang huling tableta ng pagbabagong lakas. Pansamantalang nabawi ang sapat na lakas para makipaglaban. Pagkaraan ng 2 oras, tuluyang napatumba ni Snakey ang bawat isang lobo. Pagod at puno ng dugo. Napagtanto niyang ang epekto ng tableta ay muli nang kumukupas. Kailangan niyang humanap ng isang ligtas na lugar para makapagpahinga. O mapapahamak siya kung babalik ang mga mangangaso ng ahas. Hinihila ang kanyang sugatang katawan. Mabilis siyang nagsimulang kumilos.
gamit ang mga piraso ng tela na pinunit mula sa damit ng taga-baryo. Gumawa siya ng lubad. Hiniwa ang katawan ng demonyong oso sa mga madadala niyang piraso, at pinagdugtong-dugtong ito, habang dumadaan siya sa mga bumagsak na taga-baryo. May kakaiba siyang naramdaman, dahil madalas magsalita ang mga tao tungkol sa reinkarnasyon. Nagtataka siya kung ilang buhay pa ang kakailanganin ng mga kaluluwang ito para makamit ang kapayapaan. Sa gitna ng mga bangkay, may isang nakaagaw ng kanyang pansin. Ito ang ama ng batang lalaki. Ang mismong batang lalaki na nagbigay sa kanya ng isda noon. Ang katawan ng lalaki ay nahati sa dalawa, ngunit malapit sa kanya ang dalawang asong pangangaso. Tahimik na nakahiga sa tabi ng kanilang amo. Ang kanilang mga ilong at paa ay nanigas na sa lamig. Gayunpaman, tumanggi silang umalis. Hoy! Bulong ni Snakey, gumagapang palapit. Sinabi niya sa mga aso na patay na ang lalaki. At kung mananatili sila rito ay mamamatay lang sila sa lamig. Gayunpaman, wala siyang natanggap na sagot. Sinundot niya ang isa sa mga aso at napagtantong nanigas na ito sa lamig. Marahang hinimas ni Snakey ang kanyang mga kaliskis sa matigas na balahibo ng aso. Kahit patay na ang kanilang amo, nanatili ang mga asong ito sa kanyang tabi. Hindi niya ito maintindihan, ngunit isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mabuo sa kanyang dibdib. Tumingin sa paligid ng lugar na puno ng mga bangkay at patayan, napagtanto ni Snakey na ang tanging nakaligtas sa buong kaguluhang ito ay ang Tusong at Taksil na tao mula sa sekta ng pangangaso ng ahas. Ngunit wala ng halaga ang lahat ng ito. Para kay Snakey, ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang manatiling buhay. Anumang kinabukasan ang dumating sa kanya, gumapang siya palayo hanggang sa ang kanyang katawan ay tuluyang nawalan ng lakas. Sa wakas, nakahanap siya ng isang kuweba na may lawas sa labas. Nang walang pag-aaksaya ng oras, sinimulan niyang lumunin ang oso. Noon niya napagtantong mas sabik pa ang kanyang cauldron kaysa sa kanya. Habang kumakain siya, ang cauldron sa kanyang katawan ay nagsimulang sumipsip ng napakalaking enerhiya ng oso. Kuminang ang kanyang buntot, at lumitaw ang ilang mas maraming gintong kaliskis. Sa huli, nagawa niyang maabot ang tuktok ng ikatlong antas. Tumulo ang luha ng kagalakan sa kanyang mga mata habang tinitingnan niya ang kanyang buntot. Mayroon na siyang kabuoang 10 gintong kaliskis. Talagang nagbubunga ang sipag, naisip niya. Gayunpaman, pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na manatiling maingat. Pagkatapos ay may naisip siya. Kung ang isang demonyong oso sa ikatlong antas ay maaaring mamuno sa bundok na ito, marahil sa tagsibol, maaari niya itong angkinan para sa kanyang sarili. Tahimik na lumipas ang mga buwan ng taglamig, at walang sino man ang naroon para gambalain siya. Pagkaraan ng 3 buwan, dumating ang tagsibol. Nagising si Snakey, iniunat ang kanyang 8 talampakang haba na katawan habang mayroon siyang kabuoang 11 gintong kaliskis sa kanyang buntot. Ang kanyang espiritual na pandama ay lubhang lumawak din. Habang sinusuri niya ang lugar, nakaramdam siya ng presensya ng 2 baboy ramo sa malapit. Nilapitan ni Snakey ang 2 baboy ramo at nakatuon muna sa mas malaki. Sa isang mabilis na atake, napatumba niya ang matabang baboy ramo. Nang bumaling siya sa isa pa, napansin niyang ito ay isang buntis na babae. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip, nagpasya siyang palayain ito. Mukhang nagsisimula ng maunawaan ni Snakey ang isang paraan, pinag-isipan ni Snakey ang kanyang susunod na hakbang. Ang pagbabalik sa baryo ay hindi na isang opsyon. Ang pinakamahusay niyang pagpipilian ay ang umangkop sa buhay sa bundok, at humanap ng paraan upang mapanatili ang kanyang sarili. Hindi sapat ang basta pamumuno sa bundok. Kung gusto niyang patuloy na magbigay ang kagubatan, hindi siya maaaring pumatay ng walang habas. Lalo na hindi ang mga bata o ang mga buntis. Habang nilalamon niya ang baboy ramo, ginamit niya ang kanyang espiritual na pandama upang iguhit ang mapa ng bundok. Binilang niya ang lahat, May 25th osa, 20 baboy ramo, 30 musk deer, at daan-daang kuneho, kasama ang ilang daang iba pang hayop. Gumawa siya ng mabilisang pagpaplano at naisip na sapat na ito para mapanatili niya ang kanyang sarili. Sa loob ng ilang taon pa, gayunpaman, kung gusto niyang lumakas, kakailanganin niya ang higit pa sa karaniwang biktima. Sa pagmumuni-muni sa lahat ng kanyang pinagdaanan, napagtanto niyang ang pag-cultivate ay nangangailangan kapwa ng pagkakataon at
Panganim, marahil panahon na para bumalik sa kanyang pinagmulan. Ang eksena ay lumipat sa lambak ng libu-libong ahas. Ang lugar kung saan lumaki si Snakey. Sa pagdating ng tagsibol, nabuhay ang lambak. Ang panahon ng pagbabago ay nangangahulugan din ng panahon ng pagpaparami. Saan man siya lumingon, ang mga ahas ng iba't ibang laki ay nagpapares-pares. Hindi nagtagal ay nilapitan si Snakey ng isang maliit na puting ahas. Pumulupot sa kanyang katawan. Bawat taon ay hinahanap siya ng maliit na puting ahas na ito. Ngunit hindi na katulad ng dati si Snakey. Isa na siyang ahas na nagko-cultivate. Isang ahas na ang layunin ay ang immortalidad. Kaya mariin niya itong itinulak palayo. Ang mga alaala ng kanyang kabataan ay sumilay sa kanyang isipan. Noon, sasama siya sa iba ng walang pag-aalinlangan, walang hiyang nagpapakasawa sa likas na tawag ng panahon. Ngunit ngayon, matapos magkaroon ng talino at simulan ang kanyang paglalakbay sa landas ng cultivation, mayroon na siyang mga prioridad. Sa puso ng lambak ay nakatayo ang punong bahaghari. Isang mahiwagang halaman na nagbubunga ng maalamat na mga prutas ng ahas. Ang mga prutas na ito ay nahihinog isang beses bawat 3 taon. Ang pagkain ng isa ay maaaring lubos na magpataas sa lakas ng isang ahas, kaya't ito ay lalong mahalaga para sa kanilang uri. 3 taon na ang nakalilipas, hindi sinasadyang nalunok ni Snakey ang isang prutas ng ahas. Ngunit sapat na ang prutas upang magkaroon siya ng kaunting talino. Sa pagkakataong ito, naisip niya, paano kung kumain siya ng 3 nito ng sabay-sabay? Maaari na ba siyang tuluyang lumusot sa ika-4 na antas? Mangangahulugan din iyon na magagamit na rin niya ang mga salamangka. Sa sandaling iyon, nakita niya ang mga taong papasok sa lambak. 2 sila, at pareho silang mula sa sekta ng pangangaso ng ahas. Bahagyang pamilyar ang isa sa mga boses. At hindi niya maalis ang pakiramdam na narinig na niya ito noon. Pumasok ang 2 sa lambak. Ang isa ay isang lalaki na mukhang medyo nalulumbay, na nagsasabing sana narito pa ang kanyang nakatatandang kapatid. Pinutol siya ng babaeng nasa tabi niya. Sinasabi sa kanya na ang nakaraan ay nakaraan na at walang saysay ang pagmumuni-muni dito. Gayunpaman, pinuri niya ito sa pagkakita sa lugar na ito. Nang mapansin ni Snakey na sila pala ay mga mangangaso ng ahas, nang lumo ang kanyang puso. Sa lahat pa naman ng taong maaaring dumating, sila pa. Nakikinig ng mabuti, inalok pa ng lalaki na kunin ng babae ang lahat ng bunga ng puno ng ahas. Gayunpaman, tumanggi ito, sinasabing 2 lang ay sapat na sa kanya. Pagkatapos ay nagsimula silang takpan ng kanilang mga bibig at ilong ng tela at nagpahid ng kung anong uri ng likido sa kanilang mga katawan. Alam din ng lalaki na ang bawat espiritual na kayamanan ay may bantay na hayop, kaya kailangan nilang maging labis na maingat. Ngunit binaliwala lang ito ng babae, sinasabing mag-relax lang siya, dahil humiram siya ng isang makapangyarihang artifact mula sa kanilang master. Alam din niya na ang nag-iisang demonyong hayop dito ay ang matandang hari ng ahas. Naisip pa niya kung paano magiging perpektong sangkap na panggamot ang apdo nito. Kumulo ang dugo ni Snakey nang marinig ang lahat ng ito. Habol nila ang mga bunga ng puno ng ahas at may dala silang artifact na partikular na para harapin siya. Nagpulupot siya, hindi sigurado kung tatakas ba siya o mananatili at lalaban. Malapit nang mahinog ang mga bunga, hindi niya hahayaan na makuha ito. Naaalala kung paano napatay ng parehong eel at oso ang isang cultivator, pinaalalahanan niya ang sarili na nasa tuktok na siya ng 3 antas. Baka hindi kasing lakas ng iniisip niya ang mga mangangaso ng ahas na ito. Bigla, isang matalas at maasim na amoy ang bumalot sa hangin. Nahilo si Snakey, at isang alon ng pagkahilo ang dumaloy sa kanya. Ang maliliit na ahas sa lambak ay nagsimulang magsilayas ng maramihan. Kinailangan mismo ni Snakey na sumisid sa kalapit na lawa. Nagpasya siyang maghintay ng kaunti. Tutal, tila may talento ang mga tao sa pagsisiraan sa isa't isa. Habang ang 2 mangangaso ng ahas ay mas malalim na nagtungo sa lambak, marami sa maliliit na ahas ang nahimitay na dahil sa maasim na amoy. Tila walang pakialam ang lalaki kung lumitaw man o hindi ang matandang hari ng ahas, gusto lang niyang sunggaban ang bunga ng puno ng ahas. Gayunpaman, kumpiyansa ang babae na tiyak na lilito ang hari ng ahas. Ikinatwiran niya na ito ay nabuhay ng higit sa 1 dekada, at nauubos na ang lakas ng buhay nito.
Ang mga bunga ng puno ng ahas marahil ang tanging nagpapanatili nitong buhay sa puntong ito. Nakatago sa tubig, tinakpan ni Snakey ang kanyang ilong at tinitigan sila. Bumulong siya sa sarili, iniisip na perpekto ang kondisyon ng kanyang katawan at lumalakas siya araw-araw. Walang katuturan ang sinasabi ng dalawang ito. Gayunpaman, iniisip kung paano siya tinatawag ng mga taga-baryo noon na matandang itim na ahas. Bakit iba ang tawag sa kanya ng dalawang ito? Anuman ang dahilan, hindi ito ang oras para pag-isipan iyon. Ang dalawang tao ay mapanganib ng papalapit sa punong bahaghari ng ahas. Sinabi pa ng babae na malapit na itong lumabas. Kumabog ang dibdib ni Snakey, nagtataka kung alam na ba ng babae na naroon siya. Bigla, isang napakalaking bagay ang sumulpot mula sa likod ng dalawa at mabilis na sumugod sa kanila. Mabilis silang nakapag-react, nakailag sa tamang oras. Ang sumalakay ay isang napakalaking ahas, mas malaki pa kay Snakey mismo. Ito na ba ang matandang hari ng ahas na kanilang pinag-uusapan? Naisip ni Snakey na halos mahulog ang kanyang panga. Sandali, ito na kaya ang tunay na matandang itim na ahas. Na nagdulot ng gulo sa baryo ilang taon nang nakakalipas at bumalik dito para magretiro, na sinisisakin ng mga taga-baryo nang makita ako. Sa anumang paraan, muling sumalakay ang hari ng ahas. Mabilis na nagcast ng spell ang babae, hinaharangan ang atake. Ang banggaan ay nagpadala ng mga shockwave sa buong lambak. Sa ngayon, medyo alam na ni Snakey kung gaano kalakas ang mga mangangaso ng ahas na ito. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mag-alala para sa matandang hari ng ahas. Kaya ba talaga nitong labanan ang dalawa? Sa sumunod na sandali, naglabas ang babae ng isang artifact na parang kampana. Tumunog ang kampana, umalangaw sa buong lambak at pinilit ang hari ng ahas na umatras. Namilipit sa sakit si Snakey, sinusubukang takpan ang kanyang mga tainga. Sumunod ang babae sa pamamagitan ng paghagis ng ilang matutulis na palaso sa hari ng ahas, ngunit tumalbog lamang ang mga ito sa kanyang kaliskis. Ngumisi siya at sinabing, sa kaliskis na ganito ay makakagawa sila ng napakagandang baluti. Pagkatapos, sumali ang lalaki sa laban, nakikipagtulungan laban sa matandang hari ng ahas. Mabilis silang gumalaw sa paligid ng malaking katawan nito at gumamit ng lahat ng uri ng armas at artifact. At sa paningin ni Snakey, kitang-kita na bumabagal ang hari ng ahas. Ito ba ang kapangyarihan ng mga artefakto ng tao? Wala pa siyang nakitang ganito dati. Malinaw na nahihirapan ang hari ng ahas. Nag-isip si Snakey kung ano ang gagawin. Dapat ba siyang makialam at tumulong? O tumakas ng palihim kasama ang mga bunga ng ahas? Ngunit hindi pa hinog ang mga bunga, at ang pagkain nito ngayon ay maaaring walang epekto. Pumulot siya ng isang piraso ng bato, gustong tumulong mula sa gilid. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang tao malapit sa punong bahaghari. May isang nagtatago patungo sa puno habang abala ang mga mangangaso ng ahas sa pakikipaglaban sa hari ng ahas. Ang ikinagulat ni Snakey ay sinusubukan ng lalaki na hukayin ang buong puno. Galit na galit si Snakey. Sinisira ng taong ito ang ugat. Napatingala ang lalaki sa tamang oras para makita ang isang malaking panga na sumusugod sa kanya.